feels it's been 3 days na binagyo kami ni Egay dito sa Baguio City. And ito ang kalagayan namin ngayon. Kuya mag-alala, naka-raincoat ako. Gusto ko sanang pakita sa iyo. Umuulan pa rin ngayon. Thursday ngayon. So, Tuesday dumating yung bagyo. Tuesday na walang kami ng kuryente. Wednesday and Thursday ngayon, wala pa rin kuryente. So, I wasn't vlogging kasi sinisave ko yung battery. Pero I guess hindi na talaga babalik pa yung kuryente since ang daming damage dito sa Baguio City. So, dito kami sa may Pacdal area. Malapit. So, ang aming backyard ay napunit ang kanyang trapal. May trapal yan eh. Punong-puno yan ng trapal para sa sampayan. And ito, dito ako natatakot kasi tumatama siya sa bintana. Yan ang aming backyard. Voice over na lang tayo kasi baka maingay. Ito ay galing sa taas. Hindi yan sa amin. Galing yan sa taas. Pati ito, galing to sa taas. Mag-aayos-ayos muna ako bago dumilim dito sa aming binagyong backyard. Hanger. Basang-basa. Nabasa ang aking gamit. Hindi siya natakpan ng maayos. So, basang-basa siya. Ang gamit pang negosyo, which is yung heat gun. Nabasa yung heat gun. Oh no. Ay nako, hindi siya na-covera ng maayos bago bumagyo. Hindi ako nag-expect kasi. Ito yung supplies natin dito, basang-basa din. Ito yung ating nabasa dito. Masisira to sa basa. So, papatuyuin natin yan. Kailangan patuyuin. Ayan, lahat ng yan, ginulo ng bagyo. Tapos ito din. Tanggal siya. Tapos doon. Kasi yung mga namin ng tubig, kailangan ko siyang kunin. Mag-iipon na kami ng tubig. Kasi baka maubusan na kami ng tubig sa tangke. Ayun yung tangke. 3 araw na walang kuryente. So, baka 3 araw, baka pagkatapos nun, wala na rin kaming kuryente. Wala na rin tubig. Kaya, maglilinis muna tayo. Ito, merong nabasa na fiberglass. Galing sa taas. Bubong namin doon. Nahulog. Ayan. Basang-basa rin ang mga gamit dito. Basang-basa siya. Kailangan patuyuin. Awa naman. Mga moms, ito lahat ng gamit ko nabasa sa ulan. So, good luck. Ang aking heat gun, basang-basa sa ulan. Ang 2 heat gun, basa. Ang lahat ng ating gadgets na ginagamit sa negosyo kasi nasa labas to. Hindi na sarado pala yung lalagyan. Sino ako ang may kasalanan? Sabi ko nga ako. So, ayan. Pati itong label maker, nabigay sa atin ni Dino, nabasa. Dito ang vibrator. Itong ating nasira din. Nasira na to talaga. Natin. Ayan, mukhang nag-on pa naman siya. So, hopefully, patuyuin lang natin. Ayan, basang-basa yan. Nilabas ko kasi ito, punong-puno ng tubig sa loob. Buti na lang, pinatanggal ni Dada dito lahat ng natirang production. So, lahat ng production safe doon sa loob. Pero, tumutulo din doon eh. So, basa din. Lahat ng sinampay namin dito, lalabhan ko ulit yan ng second round kasi basang-basa din. Pumasok dito yung ulan. Hindi ko in-expect na ganun kalakas yung ulan. Bisi-bisihan pa kasi din ako nung mga araw na yun sa DTI. Meron kaming tinatapos. So, ito lang ako kailangan kong magwalis kasi may mga broken glass dyan. Broken fiberglass. So, kawawa pag matapakan ng mga bata. So, ayun. Lilinisan natin yan. Saw you down the motorway. There was something about you that day. I can still hear the shimmering sound. The hill is near, let's get right up. Walk up to the very top. We couldn't tell the sky from the ground. I know my life will never be the same after that day. You wrapped me around.
stay. So, ito yung damage na. As in, ang daming hanger na nahulog. Mga kagamitan. Nasira din yung bubong namin. Parang outdoor bubong. Nababasa kayo. Wala tayong pag-asa mag-vlog ngayon sa labas. So, maglilinis na muna ako doon. Ayusin ko lang. Para, kasi sobrang gulo na talaga. Naiinis ako tingnan sa loob. Baka may nabasag or whatever. Or nabasa pa na mga dapat patuyuin. Iayusin ko lang ko kaya. Ayun yung mga nabasa ko gamit. Kasi hindi na sirado. The next day. Hey Mom Shias, welcome to the vlog again. Tayo nakapag-update since last time na naglinis tayo sa backyard. It's now day 4, which is Friday. So Tuesday nawala ng kuryente. Ngayon Friday bumalik na rin. As you can see, may ilaw na kami. Talagang as in, deads na talaga lahat ng chargers namin, lahat ng power banks, wala na talaga kung pag-asa kahapon. But today, finally bumalik siya, pero wala kaming internet. So, okay lang, basta may kuryente. At ngayon, nagtambakan ng ating online orders. Ayan, meron akong mga orders dito na inaasikaso. And hopefully, pag pumasok yung stuff natin, mapapa-drop off ko to. Kasi yung ibang items ng orders, wala dito na sa tindahan. So, kailangan pang kunin sa tindahan, i-package doon. Tapos, ayan. Marami akong mga labadang nabasa ulit. Ito sila, pinasok ko na ulit. Lalaban ulit natin yan the second time kasi nabasa siya ng tubig ulan galing sa bubong na pinapatuyo namin sa labas. Super fail. Actually, kagabi sabi ni Dada, may kuryente pa na daw. Tapos, yun nga, nakatulog na rin ako kasi antok na ako. Tapos, may internet na daw. Siya muna nag-internet. Ayun, meron pa akong isang order na hindi ko na-download yung Waybill. So, ayan, problema ko tuloy ngayon dahil wala ng internet. So, that's the update. Ito ang 3 days na wala kaming kuryente dahil kay Bagyong Egay. And, we'll see what we can vlog today kasi sobrang magulo pang lahat. Maglilinis pa ako at maglalaba. Tambak naming labada. Tapos, si Dada umalis siya to get some groceries and to check on the construction. Ayun. Dapat pala pinadala ko na yung phone ko para ma-download niya yung aking Waybill. Pero anyways, that's for the vlog today. Let's see what happens later or tomorrow. Update lang ako kasi nakalimutan ko. So, ayun. Ayan. You look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm